Video ko ngayon ay para sa EPS topic exam registration. Dahil maraming nagtatanong sa akin kung kailan daw ang second registration ngayong taon para sa EPS topic exam. Maraming nag-aabang, maraming nagtatanong dahil yung iba ay alam nyo naman nung nakaraang registration ngayong taon lang nangyari ay marami ang hindi nakapasok dahil 7,500 lang yung pinapasok nila sa EPS topic registration nung nakaraan at marami na may lumabas na nga yung result ng EPS topic exam at nakapag-skill test na rin yung iba at yung iba na hindi nakapasok sa registration ay nagtatanong sila kung kailan ang second registration para sa EPS topic exam ngayong taon. Ngayon ay may balita ako dahil tiningnan ko rin nakita ko nga na nakalagay na yung pangalan ng Pilipinas o Philippines. At ang sabi ng iba ay yun nga, may ibang nagpo-post sa Facebook na may parating nga na EPS topic exam registration na mangyayari. Tiningnan ko rin tiningnan ko rin sa Google, may nakita na nga ako. May mangyayaring ang EPS topic exam registration ngayong taon. Meron. Pero ang nakalagay doon ay wala pang binibigay na exact date dahil hindi pa naman din nagbibigay ng announcement ang DMW kung kailan exact date ng registration para sa EPS topic exam. At ito yung nakita ko. Ang nakalagay doon ay special. Ibig sabihin ng special CBT. Ang ibig sabihin niyan, tingnan nyo lang dyan, ang ibig sabihin niyan ay para lang yan sa mga X-core. Merong mangyayaring EPS topic exam registration ngayong taon, pero yan ay para lang sa mga ex-Korea. Halimbawa, yung first contract, first contract ko, natapos ko na yung 4 years and 10 months, tapos hindi ako pinabalik ng amo ko at umuwi ako sa Pilipinas. Kung gusto ko pang bumalik dito sa South Korea, ay syempre, kailangan kong mag-take ulit ng EPS topic exam. Ang mangyayari doon, ang iti-take ko nga ay yung SCBT, yung Special Computer Based Test, para lang sa mga ex-Korea. Nakalagay dyan ay special. Ibig sabihin pag special, para lang yan sa mga ex-core. Pero pag ang nakalagay ay general, ay para yan sa mga baguhan pa lang, mga first timer pa lang, mag-i-exam, first time pa lang pupunta dito sa South Korea. Just sa CBT na yan, syempre may age limit din yan. Kailangan ay hindi ka pa rin aabot ng 38 years old. Kailangan bago ang registration ay 37 years old ka pa lang din. Dahil ito na nga yung nangyayari kapag kahit sa mga first timer o mga A-score, pag nag-try silang mag-register at sila ay 38 years old na sa mismong araw ng registration, ay hindi na sila nakakapasok. Kaya nga ang tinatanggap ng mga Korean language school, ang age limit nila ay 18 to 37 years old. Kasi nga ay hindi nakakapasok at syempre concerned din naman sila sa mga gustong mag-enroll sa kanila kasi nga sayang lang naman ang ibabayad sa kanila kung tatanggapin pa nila yung 38 years old na mag-i-enroll sa kanila tapos pagdating naman sa registration ay hindi makakapasok. Kaya sayang lang. Kaya ganyan ang ginagawa ng mga Korean Language Center, yung mga KLC, hindi na nila tinatanggap yung 38 years old. Kaya inuulit ko, yung schedule na nakalagay dyan na may nakalagay na special CBT ay para lang yan sa mga score. Hindi kasama dyan yung mga baguhan pa lang na mag-i-exam. Yung mga hindi pa nakakapunta dito sa South Korea ay hindi pa kasama dyan. At nakikita nyo dyan ay nauna na nga ang China. Nakalagay dyan special CBT. Mga X-score ng China. Yun, kaya doon sa mga baguhan pa lang ay hintay-hintay pa rin tayo kung kailan kung magkakaroon man ng registration. Second registration ngayong taon ay hindi natin alam kung sa manufacturing o sa shipbuilding. At doon sa CBT na yan ay hindi pa rin naman natin alam kung sa manufacturing ba o shipbuilding. Pero malamang yan, yung ECBT na yan ay yung ECBT na exam na yan ay para yan sa manufacturing.
At doon sa mga baguhan pa lang na nag-a-apply dito sa South Korea, basa-basa muna, no? Huwag titigil sa pag-aaral. Pag may time ay magbasa-basa para kung darating man, kung magkakaroon man ng second registration ngayong taon para sa mga baguhan, ay handa kayo, ano, di ba? Maulan. At tatapos lang umulan. Ang ganda ng ano dito ng mga eskwelahan ng mga bata. Oh. Meron pa talagang ganito. Tapos meron ding ano doon, basketball court doon sa taas. Ito na ang itsura ng South Korea kapag patapos ng spring at nakikita nyo ay green na yung mga dahon. Kompleto dito. May CR din dito. Kapag nagbabantay ako ng GPS ay dito lang ako umakyat doon. Diyan ako na yan nagsi-CR. Kahit saan dito, kahit sa banda doon, sa may bundok doon ay may CR din. At syempre, nagbabayad tayo ng tax. Kasama kaming mga EPS worker dito sa South Korea ay pwede kaming gumamit ng mga yan dahil nagbabayad tayo ng tax. Diyan napupunta yung mga binabayad na tax namin dito. Kahit naman sa subway ay nasa subway at naihi ay syempre gagamit ka ng CR yun. Katulad yung mga CR sa atin. Mga CR sa atin sa Pilipinas, katulad pag ako'y nagbabakasyon, pagdadaan ko ng PITX, halos hindi ka na makapasok sa baho. Napakabaho ng CR. Ang dami kasing ano doon, ang dami kasing dumadaan ng mga tao doon, ang daming pupunta ng mga tao doon para bumiyahe sa iba't ibang probinsya. Kung bakit parang ang nakita ko doon, parang hindi lang ako sure, no? Pero ang nakita ko doon na CR ay dadalawa lang. Grabe. Talagang pagpasok mo pa lang doon sa loob, halos masusuka ka na sa amoy. Yan, ganda ng mga ano dito, mga apartment. Dito sa South Korea, napakaraming halos puro apartment dito. Dahil maliit nga ang South Korea ay hindi naman sila katulad sa mga sa atin kahit saan. Mura lang ang lupa. Makakapagpatayo ka ng sarili mong bahay sa sarili mong lupa. Hindi katulad dito. Halos lahat ng mga tao dito ay nakatira sa apartment. Nung dumating ako dito, itong sinisimulan pa lang to. Itong mga apartment na to na may nakikita ko dito dati pag dumadaan ako, naghuhukay pa lang ng lupa. At karamihan dito ay may mga underground, pati sa mall, may mga basement. Halos lahat may basement. Paano mga kabayan, ano? Tinuulit ko aral-aral muna habang wala pang registration para sa mga baguhan. Basa-basa muna kayo.